Kamusta mga buddy? Magandang araw. Thanks God first. Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon mga buddy ay magbahagi muli ako ng aking kunting kaalaman about sa self-defense. At ito ay kung paano natin gamitin ang ating tuhod at ang ating sakong. Okay? Hindi nakakaalam itong ating sakong, ito yung heel, no? At paano natin i-combination. Napakagandang gamitin, napakadali, very practical, pero napaka-epektibo pagdating sa self-defense. Kung paano ito mga buddy, panoorin nyo hanggang dulo itong video na to. At paalala, muli, itong video na to ay hindi ko ginawa para tayo manakit ng tao, para tayo ay makipag-away, gamon ng away. Kundi ginawa ko to ay para sa self-defense purpose only. Alright? Go, 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 yeah, go, go, go. Okay, dahil itong ating pambaba na bahagi ng katawan, ito yung ating target ngayon, no? Ito yung ating gagamitin. Kailangan nating paluwagin muna. Kunting exercise lang mga buddy. Okay? Yung mga ganito mga exercise ay pwede nyo ulit-ulitin. Mga exercise yung ganito. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa ating baywang ay makondisyon. Okay. Alright. Okay. So, ang simpleng pag-angat, no, ng ating tuhod at ang simpleng pagtadyak ng ating sakong ay napakaganda pagdating sa self-defense. Mayroon na tayong makakabuo na tayo ng isang depensa na napaka-epektibo. Napakabilis gamitin at kayang-kayang gawin mapabata man o matanda. Kung nakikita nyo, no, shoutout pala sa ating mga sport-minded dyan, lalong-lalo na sa mga mahilig sa combat sport. Ang tuhod ay bihira lang natin makita, no, ay sa mga martial arts club, pero may gumagamit ito kapag kahit sa competition, ang Muay Thai, yan, siguro napapanood nyo rin, at yung MMA o Mixed Martial Arts. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito sa depensa sa ating sarili. Okay? Yun na nga, nasabi ko na ang simpleng pag-angat ng ating tuhod, samahan lang natin mga buddy ng diin o lakas at samahan din natin ng bilis. Okay? So, bibigyan ko kayo ng senaryo, no? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan, dahil madalas mangyari ito sa ating mga kababayan, no? Hindi naman po na linggit sa atin sa mga nangyari sa ating paligid. Okay? Ang pag-angat ng tuhod o knee strike, ibabahagi ko sa inyo yung dalawang uri ng knee strike. Yung kanyang center
At ang pangalawa ay ang outside o galing sa labas. Okay. Kung sa side view, angat, galing sa labas, outside, step back, then strike. Okay. Ulit. Center, outside. Okay. So, yun na nga mga buddy, sa simpleng pag-angat ng ating tuhod, samahan natin ng lakas at bilis. Okay? 1, 2, 3. Pag galing naman dito sa labas, outside, 1, 2, 3. Okay. Ganun din sa kabila. 1, 2, 3. Outside. 1, 2, 3. Okay. So ngayon, bigyan ko kayo ng senaryo. No? Yun na nga, nabanggit ko na. Na ang pagyakap o yung pagyapos. So, ang yapos, kung ang attacker natin, ang yumayapos sa atin o yumayakap ay sa harap. Okay? So, pag niyakap tayo, mahigpit at sobrang dikit sa atin. No? Okay? Yakap, kasama yung ating kamay. So, magpupumiglas tayo. Right? Anong gawin natin? Ang iba, wala na. No? Pag niyakap na, pag niyapos na, wala na. Hindi na siya makaulagpos lalo pag higpit. So, hindi naman nayayakap yung ating hita o ating paa. Dalas ito, nasama. Kasi, para hindi tayo makakanti o anong gawin natin. So, dito na natin magagamit ang ating tuhod. Okay, nakuha nyo? Pag sobrang dikit, siyempre pag tumira tayo ng tuhod, medyo hindi po makabuelo. No? Makaangat man to, pero hindi malakas. O hindi makakaramdam ng sakit yung ating titirahin. So, ang ating gawin, this side, may yakap tayo at mahigpit at dikit na dikit sa ating katawan, step back tayo. Okay? Very practical. Very common sense, mga buddy. Then strike. Pwedeng sintro, pwedeng sintro, at pwede dito sa outside. Okay? So, saan ang target, mga buddy? I-recommend ako sa inyo, kapag nag-outside kayo, kailangan umabot sa kanyang ribs. No? Okay. Or, pwede rin dito sa between knee and hips. No? Sa pagitan ng tuhod at bewang. Pwede rito, at pwede dito sa loob. Kasi napakasila niyan, bahagi ng ating hita. No? Okay? Inside. Okay? And step back, outside. Okay? So, siyempre pag tinuod mo siya, aangat siya, no? O medyo luluwag ang kanyang pagkayakap sa iyo. So dito mo na magagamit ang ating heel o sako. Okay? Tuhod. Then, strike ng sakong. Okay, depende sa inyo kung ilang tira. Pwede nyo itira dito sa lulod o dito sa shin, no? Tuhod o dito sa itak. Okay? 1, 2, 3. Ganun din sa bila. Tuhod. Sakong. 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 So, napakadali pag-aralan mga buddy. Ang heel strike. No? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depende sa posisyon. At kailangan, no? Yun na nga, between knee or hips.
sa hips, tuhod, at bewang. Sa pagitan yan. Okay? So, dito sa shin. At of course, kapag nakasuot tayo ng shoes o sapatos, no? Ay, hindi na natin kailangan yung sakong ang tatama. Di sapatos na. Kasi nakasapatos naman tayo eh. Lalo-lalo na sa mga kababaihan. Pagka nakasuot kayo ng takong. Okay, napakasakit niyan. Takong. Right? Okay, so ulitin natin. Dito sa harap, ang iyong attacker. Iyayakap ka kasama ang kamay. So hindi kayo makakilos ang kamay. So, pagkanahin ng tuhod. Pak, 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 sakong. Okay, pwede dito sa labas. Tira. Okay. Strike ng sakong, wheel, sakong, sakong. Okay. So, yun nga mga buddy, tandaan, hindi naman tayo maka-strike kapag dikit na dikit yung mahawak sa atin. So, step back para makatira. Okay. So yan mga buddy, ang kombinasyon ng tuhod at ang ating heel o sakong. Proceed tayo sa pangalawang senaryo, yung nasa likod ang nakayakap sa atin o nakayapos o ginagapos yung ating mga kamay. Alright? Ganun pa rin ang senaryo mga buddy. Ganun pa rin. Okay? Pag ginagapos tayo, niyakap, no? Siyempre, free ang ating mukha o ang ating mata. Makakalingon tayo sa kanya. Makikita natin ang mayakap sa atin o gumakapos o kung ano man ang pagklase ng attack. So, free pa rin dito. No? Free pa rin to. Yung ating lower part of the body. Ang ating tuhod, yung paa. So, dito tayo. Angat. Tingnan muna kung anong saan ang target. Pak. 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 Okay. Kailangan pitik, malakas. No? Okay, pwedeng maka-injured kung makabali. 1, 2, 3. Okay. Sipa. Parang kabayo. Horse kick. Ika nga. So yan, napakadali mga buddy. Napaka very practical na pamamaraan para kung paano natin madipinsahan ang ating sarili. Okay? Paalala, kapag ginawa nyo to, no? Kailangan buo ang inyong loob at kayo ay may tapang. No? Buo ang loob. Desidido ka nga na gawin to. Kasi yung iba, nawawala na ng lakas na loob. O parang nasisak na. Okay? Kailangan matapang tayo. May tapang buong loob. Sabi ko nga, na useless ang iyong kaalaman sa self-defense o sa martial arts kung wala kang tapang at buwang loob. Yan lang mga buddy ang ating gustong ibahagi sa inyo, at sana ay may natutunan kayo kahit kunti lang at mayroon kayong mga idea, no, kung paano madipinsahan natin ang ating sarili sa simpleng galawan. Okay? So sana napanood nyo hanggang dulo itong video na to. Alright? So, yun lang mga buddy. No? Maraming salamat. At hindi ko na kayo isa-isahin. Basta maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta kay ng TVX. Okay? Mag-ingat-ingat po ang lahat. At huwag kalimutan at laging tandaan na manalangin, sapagkat ang panalangin ang siyang solusyon sa ating mga suliranin. Samahan lang po ng gawa at pagtitiwala. At lagi nating sinasabi bago tayo mag-post. Stay safe, stay healthy. God bless. I love you all. Bye-bye.